Una po sa ating mga balita na itala na ng bansa ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o ang inflation mula noong November 2019. Hindi matapos may tala ang 1.3% inflation nitong Mayo at naitala din ang panibagong pagbaba pagdating sa mga nasa bottom 30% income household. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Ramdam ng ating mga kababayan ang pagbaba ng presyo ng mga bayarin kung kaya't mas afford na bumili ng pagkain. Tulad ni Lola Felisa na napapagkasya na ngayon ang 1,000 piso para sa 3 hanggang 4 na araw. Mas marami na po ba yung nabibili nyo ngayon kaysa sa doon? Oo, ma'am. Tulad ng ano po? Yung bigas, saka yung mga ay mga sariwa. Kasi meron yung tumpok-tumpok na 100 lang, gano'n, mga sariwa. Galunggong, gano'n. So hanggang ilang araw po umaabot ang 1,000 piso ninyo? Mga 3 araw kung titipirin. Dagdag ni Lola Felisa, nakakatulong ng malaki ang pagbaba ng presyo ng LPG at kuryente. Si Iking naman, dati-rati kapos na kapos ang budget sa pagkain sa 1 linggo. Ngayon, yung nagmahal ng bigas, gumastos na ako ng mga kulang-kulang 1,000. Pero hindi lang yun sa bigas, kasama na yung mga iba pa. Ay, ngayon po, na bumababa na po yung bigas niyo. Ay, parang bumalik ng onte. Oo, 500, yan. Naging sentro ng pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil sa pagpapatuloy ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation rate sa bansa ngayong May 2025. Patuloy ring nananatili sa negative inflation o pagbaba ng presyo ng bigas para sa taong 2025. January to May, ang average inflation rate natin sa rice ay nasa minus 7.7%. Pero mas mataas dun sa regular meal. So the expectation is that it will continue to be negative for at least siguro hanggang August, and we will see. But definitely the average for the whole year will be negative. Ayon sa PSA, mula 1.4% noong Abril, bumaba sa 1.3% ang headline inflation. Ito na ang pinakamababang naitalang antas sa 66 na buwan na 1.2% noong November 2019. Mas mababa rin ito kumpara sa 3.9% inflation noong Mayo ng nakaraang taon. Paliwanag ni MAPA, ang pagbaba ng inflation ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente at gas. Naitala ang inflation sa sektor na ito sa 2.3% na may higit 68% na contribution sa pagbagal ng overall inflation. Kasama rin sa mga nagtulak ng mas mababang inflation ang sektor ng restaurants and accommodation services na may 2.0% inflation at ang sektor ng transportasyon na nakapagtala pa ng negative inflation o pagbaba ng presyo sa negative 2.4%. Sa kabila nito, may ilang bilihin pa ring tumaas ang presyo gaya ng karning baboy, manok, isda at itlog. Ayon sa PSA, mas ramdam ang pagbaba ng inflation sa Metro Manila mula 2.4% noong Abril, naging 1.7% na lang ito nitong May. Sa mga rehiyon sa labas ng NCR, nananatiling mababa sa 1.2% ang inflation. Patuloy namang binabantayan ang presyo ng pagkain at krudo sa susunod na buwan. Ayon sa PSA, bagamat bumababa ang inflation sa ngayon, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo depende sa supply, demand at galaw ng pandaigdigang merkado. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.